where we are featuring our special guest. Isa pong indie writer and singer, composer that he's been through the music industry for quite some time. Ayun. And no other, nakita mo nakaporma ngayong hapong-hapon pa nakasalamin. At pong bigyan ng welcome ang ating bisita, Mr. Ron Calleja. Ayun, maraming salamat po, Tito Bob. Yan. So, yun na nga, dahil sa program natin, yun sabi mo pong hatid at saya at iba pa. So, para maiba naman. So, level up tayo, level up. Oo, tamang level up. At saka, syempre, makilala ka muna, Ron, para makilala ka nila kung sino si Ron. Ayan po. Ayan po, ako po si Ron Calleja. Ayan, isa po akong member dun sa Ron Calleja Music na tinatawag nilang RCM. So, singer, songwriter din po, ano pa ba? Yun lang po. Oh. Medyo busker, ayan, so makikita nyo ako dyan sa mga gilid-gilid, sa mga gilid ng mall, sa Chinatown, yan. So, kami po yung mga nagbabasking, ano po. Right. So, more or less, siguro, getting to know Ron Calleja. Taga saan ba si Ron? Where do you live? Nag-originate po ang family namin talaga from Legazpi. Bicol, taga Bicol po ako. Oh. Yung mga Calleja talaga is from Legazpi, yung lolo ko. Pero tubong Bicolano po talaga kami. Dugong Bicol po. Nakita ko kasi si Ron, napakaraming friends, na common friends, mutual friends. Kaya ito super friendly. Masasabi natin si Ron is very popular especially among musicians. At the same time, siyempre maraming fans din yan di ba? So, that's si Ron Calleja. Sikat na sikat. So, tanong iba, may nagtanong dito, paano daw gumagawa ng kanta ang isang Ron Calleja? Ayun po, nag-start po ako mostly sa lahat ng ginagawa ko na songs sa sulat. So you write it first before you come up with the melody? Opo, mostly ganun. So before po kasi may banda rin ako like sa tropa natin kay Nad Sablan. So before dati more on sa guitars, sa mga riffings, sa mga areglo. Right. Pero lately nung nag-solo ako, nag-focus ako dun sa writing muna kasi iniisip ko kung paano ako mag-come up dun sa isang songs. So iniisip ko muna yung topics. Okay, yeah. You can take a look at the mic there. I mean, over the ating camera. Okay. So everybody wants to see your eyes daw May nagre-request dito. Pwede raw tanggalin. Pwede. Hindi naman kasi. Pero idol ko talaga si Sir Randy. Randy Sonsani. Hindi, okay po. Hindi po. Kirot ang mata ko. Ayan. Diba? So anyway, ginagamit ko lang to actually talaga dito, kasi minsan nai-interrupt ako sa lyrics ko Yung mga sinasabi ko, nakakalimutan ko. Ayan, so I'm sure many people would like to see you perform, but for the meantime, siyempre, we want to get to know Ron Calleja privately. Ika nga, hindi naman ito masyadong serious, pero kailangan hatid saya. And we're talking about yung ano ang pinag-history ni Ron Calleja before you entered into music? Were you born, bata pa lang, musikero ka na? Nag-start po ako grade 4. Okay. And dun po sa nung ako elementary actually nag-aaral na talaga ako ng gitara. Yun po yung pinaka first instrument na natutunan ko, grade 4. Although sumalangit na po yung teacher ko si Mr. Villabrosa sa Ateneo. All right. So that time yun ano lang ako tsaga-tsaga ng gitara yes. Yung mga simpleng gitara. So simpleng strums. Simpleng strums. And then afterwards, may nakilala po akong show band. May nakilala ako. So manghang-mga ako kasi yung mga tinutugtog sa radyo, tinutugtog niya live talagang. Nagagaya niya. Sabi ko paano ba ginagawa yan? So nagkaroon ako ng parang mas more on, parang nag-strive ako ng maayos talaga para gayahin siya. Parang gano'n. So, yun, pinag-aralan ko mag-SEPRA. Yung tawag doon sa amin, sir, is SEPRA. SEPRA, Ano pa noon, yung tape recorder pa, di ba? So, rewind, tapos fast forward, rewind. So, hanggang masira yung tape, yung cassette tape. Totoo yan, masasyaga tayo para way back when, mga bata pa. Opo, gano'n. That's how it is. Plakadong plakado, the other way also dyan, di ba? So,
And then, yun na, nag-form na po ako ng banda nun. Ang tawag po dun sa banda namin is Eyelids Puffy. So, apat kami. Sa Bicol pa yon, Bicol. Nasa Bicol pa. Sa Naga. Oo. Pero hanggang ano lang po kami noon, that time, may isa kaming composition, yung Yossi Boy. Pero the rest na tinutugtog po namin talaga is cover. Yun nga po, doon ako natuto na mag-sepra. Oo, kailangan, di ba? Oo. So, sa akin nagre-recording ng songs nyo? Lately, yung ngayon na po as Ron Calleja Music. Before pala, marami kasing ano talaga yung una kong grupo, yung Moisture Band. Moisture. Opo. So meron po yung album, 10 albums. Nagre-record po kami kay Boyet Aquino sa Sounds Right. Yes, sa Makati. Oo. Si Boyet Aquino yung drummer po yan ni Francis M. And anong tawag doon? Ka-partner niya si Jay Dorias dati sa Sounds Right. Opo. Talaga, South Border. Oh. Right. So, dun kami nagre-record ng songs. And then, noon yon, year 2009, 2010, mga ganun. 12 years ago. Yung Moisture Band. Opo. So, ayan, makikita nyo po yan. Nasa Spotify din yan. Nandiyan ba yung mga friends mo na kabandang mo before? Gusto mong batiin? Ayan, so, sige po. Yung dati kong banda, sina Paul Cecilio, sina Boots San Miguel, hello po sa inyo. Sina Don Lanuso, si Mark Binalya, hello, shout out sa inyo dyan. At syempre, yung Moisture, yung sina Grace Yu, sina Jasser Serrano, si marami, si Carl Ordonez, ayan. So, hello, shout out sa inyo guys. Ayan, nandito ang tropa nyo. Mabuhay ang musikang Pilipino, no? Lalo yung variety, alam mo, mahirap din talaga mag-variety. Although topic natin ngayon tungkol sa sa indie, pero yung sa variety talaga, marami tayong kaibigan diyan na magaling magsipra. Oo, pero ay syempre bago ko makalimutan. Guys, yung RCM, yung present group ko ngayon, sina Japoy Aratan, yung drummer, si Jerome Umbahin, yung bassist, tapos sina Otep lang, yung isang gitarista din. Tapos ang inyong lingkod, syempre nandito tayo, guys. Yeah. Alright. Paano ba bumubuo? Halimbawa, I believe meron kang album, and you're working on an album. Paano ba bumuo ng album? Yung ang ginawa ko po nakailang single, nakailang to? Opo. Awitin. Bale, Tito Bobby, 10 kanta po yun. Ayan, so speaking of album, ayan, so kunin ko lang, saglit lang po. Oo. Ayan. So, promote mo na yung album mo. Guys, ito po yung album ko. Album ba to? Album namin, yan. Paano ba? Tataas. Yun. So, ang title po nito is Sana. Yan, Sana. So, apat po kami dyan, si Otep, si Jerome, si Japoy, at saka si Ron. Ayan. So, may 10 po ito, may 10 kanta. 10 kanta? Opo. So, bali, ang nangyari po niyan, pag nagre-record ako ng song, pag nakagawa ako ng song, iniipon ko lang po. So, yung kasi ngayon, mostly, ang ginagawa nila, pag nakapag-record sila ng malinis na master na nila, so, nire-release agad nila ng single. So, yun ang bago ngayon kasing trend So, single lang para may focus. So, ang ginawa ko po, mas mabigat po kasi para sa ngayon yung may album kaysa sa may single. Parang, oo naman. Ilang bang single mo? Marami. Pero single pero pag sinabi kasing album, parang, uy, mabigat to, may album to. So, yung album ko po is, album po ng banda namin is 10 songs. So, may mga hugot songs, may mga novelty. Ayan. So, before po kasi ako napunta sa RCM, sa Ron Calleja Music, yung solo ko, galing po ako sa Rex and Ron Music. May duo po kami. Duet kayo. May ka-collaborator ako na isa. Si, ano mga kinakanta nyo? Rex Merca. Yun naman, novelties. Novelty pop. Novelties din, hindi mga pop. Cover. Opo, hindi po. Okay. Original siya, pero novelty pop ang Naalala ko tuloy na si Yumao nating kaibigan si Jograd, di ba? Oo. Jograd de la Torre. Yan, At marami pa tayong makasama. So, why don't you render us one song para makakadinig naman tayo sa composition ng ating kaibigan na si Ron Calleja. Sige po. Ito po, nasa album to. Actually, kakaiba to nagawa ko po itong songs na to kasi nung may pandemic. Diba, galing tayo sa pandemic.
So, ang paborito ko kasi yung talagang songs na una kong natutunan nung bata pa ako, Bahay Kubo. So, di ba po sa Bahay Kubo, meron doon mga sigarilyas, mani, sitaw at patola, mga ganun. So, doon ko nabuo yung ano nito, yung chorus. Pero yung pinaka-verse, and then yung refrain or something, bridge, ano po ito, it tells about the pandemic time. Okay. Pero alam ko ayokong mag-play ng mga hugot kasi para masaya, no? Masaya tayo. So sige po. Ladies and gentlemen, Ron Calleja. Ang title po nito, Gusto Mo Ba? Iyong nakikita, katatakutan at katamaran, sundan itayo ang mga paa. Gusto mo ba ang iyong nakikita, kahit ang hindi makahinga, sundan kung may pag-asa, nakapikit na mga mata. Labanos mustasa Opo at patola, mani na may grasa, kulangot sa paa. Tuna at pinto, kumapit sa bilbil. Sigit at kilikili, may bahid na tuli. O, di ba nakakatawa? Gusto mo ba ang iyong nakikita? Tumat at walang pera, sundan itayo itong mga paa. Gusto mo ba ang iyong nakikita? Nagkikit ng mga mata, sundan kung may pag-asa. Labanos mustasa, opo at patola, mani na may grasa, kulangot sa paa. Puta at dulbul, kumapit sa bilbil. Sigit at kilikili, may bahin na tuli. Asa pa ba sa pagdating nitong umaga? Wala na. Labanos mustasa, opo at patola, mani na may grasa, kulangot sa paa. Puta at dulbul, kumapit sa bilbil. Sigit at kilikili, may bahid na tuli. Thank you. Yeah. Alright, so alam ko magbe-break yata si... Oh yeah, we're having a station break for his next song. Okay. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Ayan, welcome po sa ating programang Hatid Saya at iba pa. Ngayong hapon po, actually, guest natin si Mr. Ron Calleja. And inawit niya yung kanyang
sensational na awitin na composition ng title. Ano ba title? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Pero may kasama mga letra katulad ng mga ano ba yung piyesa ng katawan, kili-kili, may or may kulangot pa. No? So anong inspiration mo doon? Because it's part of coming up with the freedom of expression about people. Ayan, oo. Opo. Kasi po, di ba may pandemya noon. So, bored na po talaga ako noon sa bahay. So, nasa bahay ka lang, di ba? Kaya nga naisip ko po yung kantang Bahay Kubo eh. Kasi yung Labanos, Mustasa, Opo at Patola. So doon po yung galing. So kinone-connect ko na lang. Although pag pinakinggan mo talaga yung chorus, nonsense. Pero yung pinaka ano po talaga noon, pinaka hugot is galing doon po yun sa bored ka na sa bahay na wala ka ng ibang iniisip. Kundi nandun ka na lang, bawal ka lumabas. Tapos puro sardinas pang kinakain mo, di ba? Puro sardinas, di ba? Yung mga relief, parang ganun. Although, so you're talking about miserable life nung mga panahon na yon, and you were expressing the way you look at things accordingly na parang ganito na lang to, wala nang kwenta or something. Parang ganun na lang umiikot yung buhay. Hindi na ba kailan ba ito matatapos? Parang ganun. So, kaya yung gusto mo ba ang iyong nakikita? Parang ganun. Hindi makahinga kasi 'di ba mostly yung ibang may COVID, hindi sila makahinga, natatakot. Gusto mo ba ang iyong nakikita? Gutom at walang pera kasi walang trabaho talaga po eh. Actually, it's one thing na dapat nating maalala because we never forget to look back sa mga COVID times, mga way back. How many years ago? 4 years ago? 4 years. And that was the most terrible challenge sa buhay natin. And we really felt the miserable situation na unang-una yung ayuda, wala rin yung pagkain, and then everybody, grabe ang nangyari during the COVID time. But anyway, these are just recalls, and what's good about it is that we are able to overcome. Tama. Kasi nga sabi nila, lahat tayo nagdadaan sa hirap, mga pagsubok, at mga sacrifices. Pero, ang nagpapasaya sa atin kung paano natin napagwagian, napalampasan ng mga pagsubok. Kasi nga, we are champions, we are, we struggle, and we always make it a point na we survive. Kahit saan nga, survival ang napakahalaga. Kaya itong lesson na to, it gives me also joy to the heart because para kang nanalo nito eh. Because kasi winning life. In fact, the highest level of championing things is actually yung mag-survive ka pa, malakas ka pa, healthy ka. Tama. Tapos sa secondary na dyan yung mga pangarap mo na maging, makilala yung mga simulain mo, yung mga advocacy mo, to be known, associated with these advocacies. So, napakahalaga sa atin, the lesson there that I get is that being a winner ng buhay na to, we are all survivors, and move forward dito is that we're looking at the positive side of life. And thank you God for giving us another chance to live on sa mga gantong pagsusubok. I'm sure siguro mga Pilipino matibay na. Actually hindi lang buong Pilipino ang apektado, yung buong mundo buong mundo po, pero talaga yung Pilipino laban lang din talaga, no? Talagang kahit papaano they struggle dun sa nangyari. Pero laban pa rin kasi yung ibang bansa yata, ewan ko lang kung pero masaya tayo, di ba? Oo, masaya. Pero yun ang nangyayari dito. We're looking at the positive side of life kasi we want to justify why Hatid Saya is the program because there are parts of reality that we can never deny, and they're just part of for us to realize we have to live the life. And pag nabuhay mo yung life mo, nakita mo pala yung pala maganda doon yung napaglampasan natin. And that is what we bring about. Hindi naman puro lagi ang buhay natin, puro joy and laughter. Sabi ko sa inyo, meron po tayo mga struggles and then we win over the trials. And yun din po ang ating Panginoong Diyos, si Kristo, yun doon napagwagian niya nung He was crucified and fought over sins. Nilabanan niya yung pagsubok eh. So bilang tao, bilang Kristiyano, we're believers of our faith, we truly believe na ang mga simulaing ganyan ay magiging part and inspiration ng ating mga bawat Pilipino, especially yan nagsisimula po sa ating mga songwriters. Okay, so palakpan po natin si Ron Calleja sa
So hugot po yun, pero may learning din, ano po, kasi kailangan talaga natin na lumaban. At syempre, ano tayo Pilipino is talagang matibay. Matibay. Subok ang tawag yan. So, maiba tayo, bumalik tayo dun sa light side, ano? Alright. O nga pala, may mga bago kang kanta. Meron ka bang kanta na sarili mong gawa na masaya na more than the novelty, something na medyo upbeat ang kantahan natin? Meron po. Okay. Meron. Can you, ano mga bagong, kasama ba to sa mga bago mong kanta sa album? Sa album, meron po ako doon. Like yung Eddie. Okay. Yung Eddie kasi sige. Yun it talks about reality. Eddie ako, ganun. Parang Eddie wow. Eddie. I'm sure diba? Gusto madinig ng ating audience. Can you do a second song? Ladies and gentlemen, Mr. Ron Calleja for his second song. Alright. Ang title po nito, Eddie. So, papakilala ko sa inyo si Eddie. Si Eddie po ito po si Eddie. Malayo ang pangarap mo, malayo ang iniisip mo, malayo ang pupuntahan, malayo ang mararating mo. Paano kung wala kang ginagawa? Paano kung wala kang sariling pusa? Paano kung maghapon kang nakatunganga? Di wala. Maganda ang araw nakatirik, maganda ang tanawin sa paligid, maganda ang nakikita kasama ang pamilya, maganda ang buhay kasi kasama ka, masaya ang buhay kasi nandyan ka. Paano kung bagyo'y dumating, di madilim? Paano kung pagtulog sigmuray gutom pa rin? Paano kung pagtulog ay hindi na magising? Di malas. Marami kang plano at gusto, meron kang pera at pwersa, marami kang isang lahat na kukuha. Marami kang ambisyon at hambog, meron kang bendisyon, okasyon, marami kang poblasyon. Paano kung punong-puno ang may galit sa iyo? Paano kung ang kayamanan mo? Paano kung biglang umikot ang iyong mundo? Di wala. Buhay, ingatan, mahalaga ito. Kahit ano at sino ka pa, pahalagahan kung anong meron ka. Buhay ay tumugulong, tulong, sulong, di gugulong, tulong, sulong, di gugulong. Buhay ay gumugulong, ang buhay ay gumugulong, ang buhay ay gumugulong. Ang buhay ay gumugulong. Ang buhay ay gumugulong. Ang buhay ay gumugulong. Ayan. Maraming salamat po, Tito Bobby. Ayan, actually, Ron, napakaganda nung awitin natin na parang balik tayo ng mga panahon ng Pinoy, parang banyuhay yung mga tugtog, parang may halo, parang mga revolution ng mga 1990s. Talagang there's hope, ano? Ayan nga pala, nais kong batiin ang ating mga kaibigan, of course. Mr. Paul Galang, kamusta ka dyan? Thank you for guesting last time, and we'd like to greet you a very hatid saya greeting ngayon. Actually, kanina pa kami nagsimula, kaya nga lang we're fixing up some mga bagay-bagay, you know. Of course, si katoto natin Jesse Bartolome, I'm sure you're always trying to make a comment sa ating sa show mo, and that's good to that you always keep in touch. Siyempre, si mga kaibigan natin, other people like to greet, siyempre si Tito Mel ng Victoria's Tower, Sports Tower,
si Roxanne Dulfo. Ayun. Kamusta kaya hello sa po, iyo, hello po, Roxanne, di ba? Kilala ko yan. At the same time din, siyempre si Beth Llorente. Ayan, si Ma'am Beth. Hello po, ayan. Tapos si si Raj Gange, no? Sa director natin, kaibigan natin si Raj. Hello po. And, shoutout din po kay Amar. Ayan. Amar. Amar. Hello po. Shoutout po sa inyo, sir. Nag-usap kami niyan kanina. Maraming salamat po sa invitasyon. Dahil po sa inyo, yan, nandito ako. Saka syempre kay Tito Bob. Sure. Maraming salamat po. Tapos ito, babatiin natin taga FIS, Filipino Inventor Society, si Dudes Texon. Hello po. Hopefully, makabisita ka when you're free because we'll be featuring Filipino inventors dito sa ating programa so that we'll be able to expose ang mga kadakilaan ng mga inventor na Pinoy. Oo, may mga lumilipad na nga, sir, di ba? Yung drone. Yung drone ngayon, sinasakyan na ng tao. Grabe. Totoo yan, totoo. Kaya nga marami tayong aasahan ng mga tinatawag natin na dito sa Hatid Saya kasi we explore. We explore our guests and discover yung mga what's new. And also want to relate to people that things that we are not aware of to reveal or expose dito, educate and inform our audience. Yes. Kaya for today, I'd like to also greet PJ Alvarez, PJ and then John Ray Pagalan, si Ega Padrigon. Bali kasama din natin before yan yung mga... Hello po, shoutout po sa inyo guys. Shoutout po. Ega, magpo-promote ka sana sa December 3 mo na concert ng music artista dyan sa Cavite, sa Silang. Kaya nga lang hindi ka nakarating ngayon. So we're expecting you hopefully have a good concert and make it a successful one. Ayun. Okay? So, yan po ang ating mga greeters for today and nakakatulong po sila sa atin na lalong mapasaya ang ating programa right now. So, we'll also have to get to know yung album. We'll talk about your album, Ron. Yes. Yung mga basic na mga kanta mo dyan, sa tingin mo kaya, I'm sure lahat ng mga kanta mo are hit makers. So, alin sa tingin mo dyan ang favorite mo na lang? Yun ang kakantahin mo ngayon para we'll be able to deliver. Actually, halos lahat paborito ko to eh. Kasi gawa ko to eh. So, mostly, meron ditong 2 songs na hindi ko sinulat. Yung Dantay, tsaka Sa Pagpatak ng Ulan. Si Jerome, yung bassist namin. Tapos yung Dantay naman, isang friend ko na babae yung sumulat nito. The rest, ako na yung sumulat. Meron ako ditong paborito, yung Sana. Ito yung pinaka-title ng songs. Pero baka hindi kasi lumapat dito sa program natin kasi hugot ito eh. Medyo malungkot ang lyrics nito kasi it talks about yung nagmahal, nasaktan tapos hindi maka-move on. Meron ako dito yung Bananang Walang Lagas. Ito may pagka-novelty to. Kasi it talks about YouTubers. Siguro makaka-relate ka, Tito Bob, kasi siguro dahil dito, for example, yung Margo TV, gusto mo dumami yung followers, di ba? Dumami yung followers sa YouTube or sa Facebook. That's a normal. So, ito po yung Bananang Walang Lagas actually. Ito yung songs na tungkol dyan. Okay. And idagdag ko rin, hindi po ito bastos kasi mostly yung iba kasi ano ba yan? Banana? Ang manyak mo naman, Ron Callejas. Hindi ito bastos. It talks about yung mga gustong magparami ng mga followers and subscribers. Ayan. Hindi po ito bastos. Ang title lang, Bananang Walang Lagas. Ayun, alright. Banana Walang Lagas by Ron Callejas. Isda sa kailaliman ng buwan, malayo't malapit man ay pilit na pumapapampang. Para bang alimoy nasa isang bangka lamang na naghahanap ng maiulam. Malayo man ang marating, ako'y nangangarap pa rin
Malayo man ang marating, ako'y umaasa pa din. Bananang walang lagas, bananang walang tuwad. Umaasang dadami ang banana, pagtulog ko't pag-gising ay lagas na ang banana. Pagod, puyat at pagkikisama na, banana ay ubos na naman. Malayo man ang marating, ako'y nangangarap pa rin. Malayo man ang marating, ako'y umaasa pa rin. Bananang walang lagas, bananang walang tuwad. Ako'y nangangarap, palang araw din, buhay ay sasarap. Dahil sa YDA, umaasang aangat, mga pangarap ay unti-unting matutupad. Malayo man ang marating, ako'y nangangarap pa rin. Malayo man ang marating, ako'y umaasa pa din. Bananang walang lagas, bananang walang tuwad. Malayo man na marating, ako'y nangangarap pa rin. Malayo man ang marating, ako'y umaasa pa din. Bananang walang lagas, bananang walang tuwad. Thank you so much. Alright, ang galing. Actually, yung bananang walang lagas, maraming kahulugan yan. Meron pa tayong tema ngayon sa panahon to para mag-describe ka ng isang linggo, katulad niyan, bananang walang kupas. Nagiging common byword na ba yan sa atin sa mga usapin? Kahit sa Facebook o sa Messenger, nagagamit na ba yan? Nagagamit yan, Tito Bob, sa sa YouTube. Bananang walang lagas. Oo, kasi alam ko, natatakot sila pag sinabi kasing lolo. Yung lolo kasi nila is parang yung administrator ng YouTube. Okay. So pag nalaman na para kasing subscribe mo ko, so subscribe din kita. Parang scratch me and scratch your back. Parang subscribe, subs to subs, parang subscribe to subscribe, di ba? So yeah, ang tawag kasi sa YouTuber, if you are a blogger or YouTuber na gusto mong dumami yung banana mo or subscribers, ang tawag nila kasi sa banana is subscribers. So yun yung the way silang magsalita doon sa So ayan, dikitan nyo, mga ganon. So meaning na dikitan nyo is i-subscribe nyo, parang ganon. May mga terms sila yung mga vlogger, yung mga YouTubers, may mga terms po sila. So if you kung ikaw ay isang vlogger or YouTuber, alam mo ang kinakanta kong to, mararamdaman mo siya. Ayun, di ba? Kasi dito Bob, sorry kaya ako binanggit yan kasi nga para malaman ng mga viewers natin na alam nila yung binabanggit mo, so that they'll be able to follow up, no? Like if they have a comment, maganda yan, may mga follow up pa sa'yo, so we'll be able to relate to them. And syempre bago ko i-promote ko lang din po yung album na physical album na nakita nyo kanina, ito. So meron po yan sa Spotify, sa iTunes, sa Apple Music, sa Deezer, since being as indie songwriters and singer, so kami po ay talagang fully na pinopromote po namin ang aming mga likha, ang aming mga obra with regards po sa mga original songs namin, kasi para po mapakinggan nyo, not like listening on the radio na palagi nyong napapakinggan. So why don't you backtrack dun sa aming mga songs like kay Nad Sablan. So yung tipong mga kanta ni Nad Sablan is kakaiba eh. So like sabihin mo yung although pinapatugtog na yun sa LS, sa Barangay LS. So heto naman, yung sa akin, itry nyo lang. So marami po itong songs sa album, may 10 songs ako doon.
And baka may magustuhan po kayo na mga songs yun. Especially yung Sana, yung paborito ko po yan, Sana. So, ano pa? Yung Bananang Walang Lagas yan, okay din yun. So, if you are a YouTuber, vlogger, dun po sa mga, kahit sa Facebook, may mga vlogger na rin, Tito Bob, di ba? Meron ng mga vlogger. So, itry nyo pong pakinggan yan at mararamdaman nyo na gusto nyong umasenso, gusto nyong makita yung asenso nyo by sa magkaroon kayo ng monetization sa Facebook, di ba? Sa YouTube. Ganun yun. Reality. Ganun po yun. Okay. Very good. So actually, gano'n, tama, may pumasok tayong mga vlogger at ika nga, maraming follow-up dito. God bless Margo TV with the CCW shout out from Barangay Lower CCW Chapter, Antipolo. Kamusta kayo dyan? Rose, Candelaria, Calo, Lantao. Ayan. So mga supporter natin, manood kayo palagi dito kasi marami tayong bisita dito. Taga Rizal din, no? Taga Antipolo, marami dito eh. Taga Taytay. So hopefully you'll be also part of our regular viewers. Nais ko rin batiin si Jose Marfori Saulog Jr., of course si Ruben Makatangay, si Datu Lajmatli, tsaka si R. Rai Sario Hard. Especially kay Alfred Hempisalia. Hopefully maka-guest ka rin next time, Alfred. Yeah, si Alfred. So that we'll be able to talk about yung craft bilang talent manager, bilang event organizer. Mga kaibigan din ni Ron yan, di ba? Tama okay. Po. So again, can you come up with the final song at we'll be able to deliver to them sige po. One song. Okay. So ito naman medyo may pagkahugot to pero hindi ito malungkot. This is about dun sa mga teenager natin ngayon, like yung mga kiddos natin, yung mga anak natin. Okay. Title po nito Mapaglaro. Sana magustuhan niyo. Tila ba ang ulan bumubuhos na naman sabay sa daloy ng iyong damdamin, pilit kumukubli kalungkutan at bigati, sa kalungkutan at bigati. Hanggang kailan ba ganito? Hanggang kailan ba ganito? Puso't isip ay nalilito. Paano ba magmahal ng totoo? Paano ba magmahal ng totoo kung ang damdamin ay tulad mong mapaglaro? Saan man patungo ang mga hangin, ito'y patuloy na bumubulong sa akin. Sinasabi na ikaw ay minamahal pa rin, minamahal pa rin. Hanggang kailan ba ganito? Hanggang kailan ba ganito? Puso't isip ay nalilito. Paano ba magmahal ng totoo? Paano ba magmahal ng totoo kung ang damdamin ay tulad mong mapaglaro? Hanggang kailan ba ganito? Hanggang kailan ba ganito? Puso't isip ay nalilito. Paano ba magmahal ng totoo? Paano ba magmahal ng totoo kung ang damdamin ay tulad mong mapaglaro? Mapaglaro,
mapaglaro, mapaglaro, wow, 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 mapaglaro, 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 wow. Maraming salamat po. Thank you so much, Margo TV Philippines and Tito Bob. At saya at iba pa dito tayo sa programa natin. Kaya ngayong hapon na to, thank you very much for that wonderful time together dito ating pinagmamalaking mga indie writers at songwriters, no? Artists, mga singer. And kulang talaga i-promote natin ang gawang Pilipino. At suportahan natin yan, hindi lang po dito sa Pilipinas yan, kung hindi po sa ibang bansa din, upang masabi natin ngayon lahat po ngayon ay global. Kaya hindi humalayo mangyari yan. Tama. At atin po nga palang palakpakan ng ating segment ngayon, kasi po ito segment na to ay hindi lang po ito nagsisimula kay Nudge at kay Ron. Ito po ay nagsisimula dito bilang kampanya ng ating Hatid Saya at iba pa upang mapanood nila at mapakinggan nila ay yung mga susunod pa natin mga ibang indie composers. Kaya sinusuportahan natin ang industriya na lalo tayong maging produktibo at huwag magsasawa. Ika nga, sabi nga nung karamihan nating kaibigan, moral motivation daw talaga. Yes. And talaga, napakalaking bagay na matulungan kayo rito sa ating pag-iere, and that is showing your craft. So mga kasama, mga kapatid, for today, we're really very happy, and we'd like to thank, of course, thank you very much, Thank you, Ron, sir. for this. And you have the last words para before we wind up for today. Ayan, so kinagagal ako na makasama makatandem dito si Nads. Thank you so much, Nads. At syempre kay Tito Bob. Last word, gusto ko lang magpasalamat. At syempre, tulad namin, mga independent artists, so hindi po biro yung ginagawa namin. Although mahirap talaga, pero tuloy lang. So ako, motto ko talaga is life is too short. Madali lang ang buhay. So it's a blessing na binigay sa atin to ng Diyos. Kaya let's just enjoy, and syempre pahalagahan natin yung buhay natin. So maraming salamat po. Yun lang naman po. All right, thank you very much. So again, before we wind up, babatiin ko muna si Dads Balo-Balo sa pagbati mo sa ating program, Margo TV dito sa Margo TV Philippines, at lahat po yung mga sumusuporta, yung mga inaasahan po natin na mag-i-sponsor ng ating programa, lalo-lalo po sa advokasya tungkol sa mga musikero, mga indie, of course, pati yung mga kasama po natin ng mga inventor ng Filipino Inventor Society, na masuportahan din po natin ang gawang Pilipino. Kaya dito po sa Hatid Saya, ina-outreach po namin, hindi po namin kayang patunayan sa ngayon na yung mga sinusuportahan namin, mga inventor at mga songwriters, ay hindi pa nakakamtan ng kanilang tugatog ng tagumpay. Pero sa ngayon, aasahan natin with this support, we'll be able to motivate, lalo natin pagtibayin ng confidence. Yung binabagit mo kanina, yung self-confidence eh. Kaya pag upo mo rito, dati hindi ka masyadong sanay. This time, pag nandito ka na, meron ka ng kagrupo at meron ka ng kasama, you won't feel alone, and the confidence will be very high. Tama. So again, keep our hopes high dito sa ating programa, at maraming salamat. See you again next week dito sa ating programa. Ron Calleja and Nudge Sablan. Thank you maraming po. Salamat tayo sa ating feature dito sa ating programa. Kayong ba to? Hatid Saya Saya at iba Iba. Alright, thank you very much. Good afternoon. See you next Friday.